pala yung dalawang mic. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan naman po natin ang buhay ng Diyos. Hallelujah. Ayan, welcome po sa ating mga newcomers. Ayan, so ngayong buwan po na ito, tayo po ay nagtatakil about the Holy Spirit. Tama po ba? The empowerment of the Holy Spirit. So ngayon po, itong topic na ito ay medyo, kung titingnan po natin, medyo neglected siya compare sa iba pang mga topic na binibigay ng ating mga pastor. Pero, para sa akin, ito po yung isa sa pinaka-paborito ko na topic sa lahat, which is the Holy Spirit. So, way back siguro mga 2018, masyado akong as in talagang na-overwhelm ako na pag-aralan kung sino ba ang banal na espiritu at ano ba ang trabaho ng banal na espiritu sa ating buhay. Kasi, ang alam natin, di ba, once na tanggap natin ang Panginoon Diyos sa ating buhay, meron po tayong assurance na kung saan ang binigay niya na susi sa atin ay ang banal na Espiritu Santo. So, ika-clarify ko lang po, ang meron lamang po na banal na espiritu ay yung mga nakatanggap na sa Panginoon. Amen. Hindi po tayo lahat, yun po ang kaiba natin sa mga unbelievers at saka believers. Okay? Ang mga believers lamang po ang merong banal na espiritu dahil sa pagdating ng Panginoon, yun lamang ang mare-recognize niya, kapatid, hindi yung ikaw. Pag nakita ka niya, nakita niyo po yan, yung apoy na yan lang ang nakikita niya sa'yo. It's not your body or anything but the Spirit. Kung ano yung Espiritu ng Diyos na meron ka sa buhay mo. So, sa mga hindi pa po nakakatanggap sa Panginoon, si Pastor Oscar na po ang bahala sa inyo. Ganun. So, bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Amang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon, Lord, na patuloy namin makilala ang isa sa mga deity o isa sa persona, which is ang banal na espiritu na pag-aaralan namin sa umagang ito. Holy Spirit, be my teacher. Magpakilala ka sa amin sa umagang ito. Ikaw ang magbigay sa akin, mag-inspire sa akin ng salita na kung saan na maunawaan, Panginoon, ng iyong mga anak ang iyong salita sa umagang ito. Pinupuri kita at pinapasalamatan. Gamitin mo lamang ako. Itago mo ko sa iyong likuran, O God. Thank you, Lord, for everything, Lord Jesus. It's not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord of hosts. We bring back all the glory to you in Jesus' name. Amen. Amen. So ito po, kasi gumawa ko ng mga series of study. Nagbasa ako ng theology book talaga. Kasi hinaram ko yung theology book ng tita ko. Dinala ko pa dito ang kapal. Pero nasa bahay lang kasi tinago ko dahil bawal naman po kasi talaga yun dito. Pero nag-search ako and then I made a series of this. So may part 1, part 2, part 3. Pero papahapyawan lang po natin. Ang i-share ko po sa inyo ngayon is the Holy Spirit is heaven's greatest evangelist. Amen. Amen. So, pero babasahin ko po yan, pero ipapakilala ko din kung sino ba ang banal na espiritu sa buhay natin. Bakit ba tayo kailangan ma-empower ng banal na espiritu? Bakit ba kailangan tayo mabaptize ng banal na espiritu? Pag hindi mo siya kilala, ba't mo siya tatanggapin? Yes. Diba? Kahit tayo, pag hindi natin kilala ang tao, sa simula pa lang, dapat you need to introduce yourself para makilala ka. So ngayon, para makilala natin ang tuluyan, sino ba itong Holy Spirit na kanina pa natin pinag-uusapan? So it is a divine mystery. Ngayon, let's talk about this. Balikan po natin ito mamaya. Babasahin ko po muna yung John 16 verse 7 to 11. Ito po yung work of the power of the work of the Holy Spirit. Si Jesus po yung nagsalita dito. Na kung saan ito yung panahon na kung saan sinabi ng Panginoon na aakyat na siya sa langit, kinakausap niya yung mga disipulo niya. Sabi niya, "Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper, which is the Holy Spirit, will not come to you.
But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I go to the Father and you will see me no longer. Concerning judgment, because the ruler of this world is judged. Amen. So, tingnan natin, why study the Holy Spirit? Ba't natin pinag-aaralan itong Banal na Espiritu na to? So, He is the neglected member of the Godhead. Neglected in preaching and study, mababasa niyo yan sa Acts 19 verse 2. Hindi ko na po babasahin lahat kasi masyadong mahaba. And Holy Spirit is found 94 times in the Bible. God, ayan, in 18th century and Jesus in 19th century have been given attention, but what about the Holy Spirit? Kailan? Holy Ghost versus Holy Spirit. Magkaparehas lang po yan. Sa King James Version, mababasa niyo po sa Biblia, ang ginagamit nila ay Holy Ghost. Pero mababasa niyo sa ibang version, NLT and IV, Holy Spirit. But they are the same. Ghost originally means soul, but could be thought as a pale, shadowy aspiration. So yun yung iniisip natin kapag Holy Ghost, monster yan. So hindi yun. Okay. He is, ayan, Spirit comes from the Hebrew word ruach. So ang iba pong pangalan ng Holy Spirit in Hebrew is Ruach HaKodesh. Tinatawag siyang ganun, ruach. So ruach, and is a Greek word naman, pneuma, meaning breath. Hininga. So, hininga yan. Okay? Or wind. Spirit used in different ways. Human spirit, angels, demons, attitude, and the Holy Spirit. So, ganito yung pagkakadescribe nila. Spirit with the capital S. Capital S po siya, not the small one. Okay? Yan. Neglected in preaching and study, neglected in prayer. He is the misunderstood member of the Godhead. Misunderstood as who He is. Sino ba talaga ang banal na Espiritu? Ibibigyan po natin siya ng definition dyan. So, the Holy Spirit itself, He is God. Siya po ay Diyos. So, I did not ask, what is the Holy Spirit? Because the Holy Spirit is not an object. So, hindi tayo pwedeng gumamit ng it. He is not a force or even an idea. But the Holy Spirit is a personal being. He is God. The Holy Spirit is just as divine as the Father and the Son. So, are they equal? Equal. Yes, they are equal member of Godhead or Trinity. So, He is not lesser power or He is not lesser divine. Yan po yan. Amen. So, tingnan po natin. Yan. Iaano ko na po. Iaano ko na yan. Ayan. Some prayer to the Holy Spirit and worship the Holy Spirit but without the Bible authority. Other claims baptism in the Holy Spirit but are not unified. Si Pastor ba, ay aralin po din po natin yan mamaya. So, to understand His presence, from Genesis 1 to 2, diba, sabi ng Panginoon doon, let us make. So, sa creation pa lang po, nandun na po ang presence ng banal na Espiritu. Amen. The presence of God is hovering upon this place. Amen. So, nandun po ang banal na Espiritu, nandun din po ang Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Tatlo sila. Pero tingnan natin, baka mamaya malito kayo, tatlo yung Diyos natin. Tingnan natin. To appreciate more His mission. Ano ba ang more mission? Yan yung natin mamaya. John 16 verse 8. Ipasadahan ko lang to. To speak correctly of Him, kailangan yan. To be able to refute errors taught about Him. So para malaman po natin ang truth tungkol sa banal na Espiritu Santo. And to accept His all-sufficient word. To be His temple. Our body is the temple of the Holy Spirit. You are bought at a price. Mataas na price ang binili ng Diyos sa iyo para maging templo ka ng banal na Espiritu Santo. Amen. Ayan.
He is a real being. He is not just a human or emotional feeling, a better felt than told experience. At ang banal na espiritu kanina sabi, He is helper. Sa Hebrew word, tinatawag po siya na paraklito. So, ibig sabihin ng paraklito, alongside. Kung nasaan ka, nandun siya. So, ang banal na espiritu, very close sa'yo. So, mga believers of Christ, nasaan ang banal na espiritu sa buhay mo? Ang kapangyarihan ba ng banal na Espiritu Santo ay kumikilos sa buhay mo? Nakikita ba? Kasi may bunga yan may fruit of the Holy Spirit So, yan. He is real. What we know about the Holy Spirit is determined by Scripture and not by feeling. Yan. He is a spirit being. Yan. Ilagpas na po natin yan. Ang gusto ko pong i-discuss sa inyo ay, yan, He is a divine being. Tandaan po natin ang banal na Espiritu, He is not an angel. Okay? Or God's power, but a separate member of Godhead. He possesses the name of deity. He possesses attributes of deity. He performed the works of deity. The Holy Spirit is real. Tandaan natin yan. He is Spirit itself, divine. And He is personal. So, since personal siya, you can speak to Him. You can talk to the Holy Spirit. You can pray to the Holy Spirit. Alam niyo po, personally, I always talk to the Holy Spirit. I pray to Him. But when I pray to Him, I do not speak in my own language. I speak differently. Hindi ko din maintindihan kung anong sinasabi ko. Pero when I pray to the Holy Spirit, yun na yung nagsisimula na my spirit and God is talking. And then, paano ko siya malalaman na ang banal na Espiritu talagang nangungusap sa akin? When I hear the sweet still voice talking to me, and then sinasabi niya yung salita ng Panginoon. Ang lagi niya sinasabi sa akin, go in peace, my child. So, syempre, nababasa ko yung salita ng Panginoon, go in peace. Sabi niya, kailangan be at peace with everyone. Pag mayroon akong hinihingi sa Kanya, sinasabi niya sa akin, nire-remind niya ako sa salita ng Panginoon. Walang dagdag, walang bawas. Sabi ko, nabasa ko na to, Lord. Ito pala yung gusto mong mensahe sa akin. Okay. So, yun. I stand on it, so alam ko na ang banal na Espiritu at hindi ang sarili ko yung nasasabi sa akin. Ganun mo siya malalaman. And that's personal. You can even cry to the Holy Spirit. Hayan. So, hindi ko na po yan aanuhin. Tingnan natin, Kuya Jai, nasaan na ba yun? Papakita ko lang po, ayan, Godhead tayo. Kasi para maintindihan nyo po yung, ano ba yung Godhead na sinasabi ni Ate Johanny. Ayan. So, all that we knew about Godhead comes from the Bible because we must instruct others about who is divine. Defining Godhead, English term, Trinity. So, 3 in 1. Is not in the Bible, but the doctrine is, the Hebrew terms God means El and Elohim, strength, mighty, deity, God. Defining Godhead, God, Theos, the person of God. The Godhead or divine, the quality of deity. The Godhead, the essence of deity. Divinity. Tingnan natin. Saan ba yung picture ng para makita natin. So, pag sinabi natin three truths of Godhead, unity, one God, individuality. So, one God in three person, one humanity made up of many persons, and one deity made up of three persons. So, para po maintindihan ninyo, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, pero po yan silang kanilang mga trabaho. May mga offices yan sila. Kumbaga, kunyari, kami, sige na lang. Kunyari lang po, para maintindihan natin ng context. God the Father, the Son, and the Holy Spirit, but we are one. Meron kang sariling trabaho, may sarili kang trabaho, may sarili akong trabaho. Ganun. So next, tignan po natin. May picture dito Ayan, ito po yun. So, Father,
Son, and the Holy Spirit. But the three of them, sila po ay Diyos. God itself. So, ang Holy Spirit po ba ay Diyos? Opo. Si Jesus po ba ay Diyos? Opo. Ang God the Father po ba ay Diyos? Opo. But, ito, Father is not the Holy Spirit. Holy Spirit is not the Son. Father is not the Son. But they are God. Tandaan po natin yan, ha? Kasi baka mamaya sabi mo, Father, Holy Spirit, Son, they are God, but they have different offices, kaya hindi sila. Bakit nilagay dyan is not? Kasi iba-iba po yung kanilang mga gawain. Ngayon po, speaking of that, we will focus doon sa pinakauna-una. Kuya Jen, pwede mo ba akong dalhin sa pinakaunang-una na lang? Dahil medyo mahaba-haba yan siya. Yan. So, punta po tayo doon hopefully po naintindihan niyo po yung Trinity, 3 in 1. I pray to God na maintindihan po ninyo. Ngayon, focus po tayo doon sa sinasabi ko na nandiyan na po tayo, which is yung trabaho ng Holy Spirit, that He is the great evangelist. Yan. So, the Holy Spirit is the heaven's greatest evangelist in John 16:7 verse 11. So, Jesus talking, describing the Holy Spirit, those who believe in the divinity of the Holy Spirit. So, pag tinanong po natin yung ibang mga Kristiyano, naniniwala sila sa kay Jesus, sa Diyos Ama, pero sa banal na Espiritu hindi. Ayan. So, ngayon po, we are building the foundation. Bakit ba tayo naniniwala? So, ngayon, the Holy Spirit will convict the world of its sin. Yun po yung sabi dyan sa John 16 verse 7. I will send Him to you. So Jesus is looking ahead to the time when His disciples will carry on His work. When Jesus has gone, the Spirit will become their advocate. So, ang kasama na nila ay ang banal na Espiritu. Ngayon po, sino po dito ang mga disipulo ng Diyos? Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tayo po ay mga disipulo ng Diyos. So, ibig sabihin nun, nasa atin ang banal na Espiritu Santo at siya po ang nagtuturo sa atin kung ano po ang ating gagawin. Amen. Amen. So, the Holy Spirit draws into salvation. It was the Holy Spirit talked to your heart and steered you to repentance. So when we are sharing the Word of God, for example, I'm sharing to Brother Mark the Word of God for the first time in his life, and then parang kasi parang hindi siya nakikinig, parang wala-wala lang. Huwag kang mamumblema, kapatid. Just pray, because it's not your work. Your work is just to present the gospel. And let the Holy Spirit steer His heart. Ang banal na Espiritu na po ang magtatrabaho sa buhay niya. Magugulat ka na lang, kapatid, magkakaroon din ng pagbabago sa buhay niya at makikilala niya ang Diyos sa buhay niya. Amen? Amen. So, it was the Holy Spirit who in the mercy of God reached you to you and back up you to come to the cross of Jesus. The Holy Spirit proclaims the name of Jesus. The Holy Spirit glorifies the Son. The Holy Spirit convicts the heart. The Holy Spirit has the magnetic convicting power that draws people into Jesus. Wow! Merong magnetic anointing na kung nasaan ka, may sumusunod sa'yo. Gusto nyo ba yun? Trabahuin nyo yun, kausapin nyo yung banal na Espiritu. Diba? So it is the Holy Spirit who is power behind our preaching. Sa pagtuturo ni Pastor Eli, sa pagtuturo ni Pastor Oscar, kung sino man ang nakatayo dito, it's the Holy Spirit's work and power. It's not us. Wala kami. Sabi nga ng kapatid natin, mga basahan lang tayo sa harapan ng Panginoon. So, bakit tayo nakakatayo dito? Because of the power of the Holy Spirit. Kahit gumamit ka pa ng mga pressure tactics dyan, o mga emotion, umiyak ka pa, at pag hindi kumilos sa banal na Espiritu, wala. Amen. Wala. Wala talaga, kapatid. So, we don't pressure people into getting saved. Tandaan po natin yan. Okay? We can pray for them. Tama po ba yung ginagawa ng mga pastor natin na pinagdadasal po? Sumunod kayo sa panalangin? Yes.
Tama yun. But then you cannot force that person, o tanggapin mo ang Panginoon kung hindi, blah, blah, blah. No. It's the work of the Holy Spirit, not you, kapatid. Okay? So, carnal efforts cannot produce spiritual result. Tandaan po natin, ulitin ko ha. Carnal effort, yung sarili mong gawa, ay hindi yan makakaproduce ng spiritual result. That which is born in flesh is flesh, and that is born in spirit is spirit. So we are not salesman, no, of the gospel. Rather, the gospel is not a product. So we are not supposed to be one pulling people to salvation. We present the gospel. Okay? Ulitin ko, but we do not pressure the person itself. So, yun yung mga nagiging tradisyon na ginagawa natin. So, nakakalimutan natin trabaho yan ng banal na Espiritu Santo. So, ano ang trabaho natin bilang isang mga Kristiyano? Anong trabaho natin? Simple lang. Our job is simple. Tandaan po natin to. We simply speak it, declare the truth, we simply obey God and fulfill the commission that was given to us. Ano yun sa Matthew 28 verse 19 to 20? Go and make disciples. Ano po yung mga tatay? Pastor Oscar. Ano po yung Matthew? Sino ba? Ano na lang? Kuya Jeffrey. Jeffoy. Go! Go! Go and make disciples. Go! Baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Matthew chapter 20, ang sunod. verse 18 to 20. And preach the gospel. Yeah, remember that. I will be with you Until the end of until the end of ages. So, nangako ang Panginoon, kasama ka niya, sabi niya lang, go, kapatid. Mag-share ka. Kahit saan man dyan, mag-share ka. Kahit nga sa mga Muslim, mag-share. Pag minsan nagtatanong sila, ano yung sinasabi nila? Same lang, ganyan. Parehas lang daw yan, Diyos, ganyan. Parehas lang ba? Talaga? Hindi, syempre. So, tingnan natin kung mahirap man, pero minsan kailangan nating sabihin sa kanila na ganito. Ito yung makikinig ako sa'yo, makikinig ka din sa akin. Tapos hindi naman sila din nakikipag-away. Kasi hindi naman talaga dapat dinidebate ang salita ng Panginoon. Amen. So, malapit na po ako matapos. And the truth of the gospel, and we by obedient preach the goodness and the forgiveness of sins. The Holy Spirit in Himself anoints the message and convicts the heart of the sinner and draws them to salvation. So it is not by our effort, intelligence, or giftings. It is not by anything we can do in the flesh, because that is which is born, sinabi ko na in the flesh is flesh, and then in the spirit is spirit. So you cannot get spiritual result from carnal efforts. It's by the Holy Ghost. The Holy Spirit anoints and empower us. So who put the magnetic anointing in the message of the gospel. So we must rely upon His power, not by our giftings. Yes. So sabi nga po kanina, no, it's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. So, if you want to win more unbelievers, get closer to the person, Holy Spirit. Ulitin ko po. If you want to win, sino po ba dito gusto mag-win pa ng more souls? Amen. Amen. And then, ano gagawin natin? Get closer to the Holy Spirit, because He is the greatest heaven's evangelist. Tayo lang po yung ginagamit niya. Since siya ay banal na Espiritu Santo, nananahan siya sa buhay natin. So tayo yung ginagamit niya. Tayo yung nagiging bibig niya. Tayo yung kumikilos para sa Kanya. At siya yung nag-e-empower sa atin. Amen po ba doon? Amen. So, huwag po nating kalimutan yon na ito po ay trabaho ng banal na Espiritu. At kung gusto po ninyo na gamitin kayo ng Panginoon,
kilalanin po ninyo ang Holy Spirit sa buhay ninyo. Amen? Amen. Praise God. Let's pray. Hallelujah. Holy Spirit, we thank you for your word. We thank you for knowing you each single day of our lives. Very important as believers of Christ. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Hayaan mo, Lord, na ikaw mag-steer sa hearts ng mga puso ng mga anak mo, Panginoon, na nakarinig ng iyong salita sa umagang ito, O God. Binibigay ko na sa iyo yun, Lord God. It's not my job, Lord God, but it's yours, Holy Spirit. So just have your way. Fill this place. Fill this atmosphere. Let your anointing flow in the name of Jesus. Thank you, O God, for this day, O God. We praise you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.